Hello mga bata! Welcome muli sa ating online Sunday School. Ako si Ate Bea. At ako naman si Ate Lika. Excited na ba kayong matuto muli ng bagong kwento patungkol sa Biblia? Siguradong matutuwa kayo sa kwento natin ngayon dahil may kinalaman ito sa bagong simula. Pero bago tayo magpatuloy, naisip niyo na ba kung ano ang magiging pakiramdam kung makakita kayo ng rainbow pagkatapos ng isang bagyo? Siyempre, masaya Ate Bea. Nakakatuwa kayong pagmasdan ang rainbow. Kasi mga bata, may kwento tayo ngayon tungkol sa pangako ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng bahaghari. Tama ka dyan, Ate Rika. Kaya siguradong may bagong aral na naman tayong matutunan tungkol sa Diyos at sa kanyang pagmamahal para sa atin. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Ating iyo ko ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, na dakila sa lahat, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po na aming nagagawa. Linisin niyo po kami, Panginoon, at patubayan niyo po kami na maging mabuti po. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa araw na ito upang makapagbahagi po kami ng lesson po sa mga batang ito. Sabayan niyo po sila na kung ano man po ang maituturo ay maisapuso at maisisip po nila, Panginoon. Nawa ay magamit po nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo na po ang bahala sa araw na ito, Panginoon. Sa inyo na po namin ipinauubaya ang lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? God is good to me. God is good to me. He holds my hands and let me stand. God is good to me. God is good to me. God is good to me. He holds my hand and let me stand. God is good to me. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Genesis chapter 9 verse 16. At ang bahaghari ay pasasalapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat lamang ng nasa ibabaw ng lupa. Isa pang ulit mga bata, Genesis chapter 9 verse 16. At ang bahaghari ay pasasalapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat lamang ng nasa ibabaw ng lupa. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Isang taon na ang pamilya ni Noe sa loob ng barko. Kasama rin nila ang mga ibon at hayop. Pero sa wakas, bumaba na ang tubig at nagsisimula ng matuyo ang lupa. Tumubo na rin ang mga halaman. Sumadsad ang barko sa isang bundok na bulubundukin ng Ararat. Sinabi ng Diyos kay Noah, "Lumabas na kayo ng barko. Palabasin mo na rin ang mga ibon at hayop upang sila ay magpakarami at kumalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noah kasama ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga hayop. Gumawa si Noah ng altar at nag-alay ng handog sa Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanyang handog at binusbasan niya si Noah at ang kanyang mga anak. Magkakaroon kayo ng maraming anak at kakalat sa buong mundo. Ang mga hayop at halaman ay ilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Maaari kayong kumain ng karne, ngunit huwag niyong papatayin ang kapwa niyong tao, sapagkat kayo ay nilikha sa aking wangis. Pagkatapos, muling nangako ang Diyos. Hindi ko na lilipunin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda na walang hanggang sunduang ito, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulap. Tuwing lilitaw ang bahaghari, ito ay nagiging paalala na aking pangako sa lahat ng nilalang. Sa paglipas ng panahon, dumami ang lahi ni Noah. Ngunit muling lumaganap ang kasamaan. Nagtayo ang mga tao ng tore sa siyudad ng Babel upang maging tanyag at hindi na kumalat sa mundo. Ngunit ginulo ng Diyos ang kanilang mga wika, kaya't napilitan silang magkahiwa-hiwalay at kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa lungsod ng Haran, may isang lalaking nagngangaling Abram. Tinawag siya ng Diyos.
Iwan mo ang iyong bayan at kamag-anak at pumunta sa lupain ng aking itinuro sa iyo. Gagawin kitang ama ng isang dakilang bansa at pagpapalain kita. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng bansa. At dito nagsimula ang bagong yugto sa plano ng Diyos. Pinili niya si Abraham upang maging ninuno ng ipinangakong tagapagligtas, ang sanggol na kanyang ipinangako na lulupig kay Satanas. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Napakagaling talaga ng Panginoon. Ngayon, alam na natin kung bakit mahalaga ang bahaghari. Ito'y tanda ng pangako ng Diyos na hindi na muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At di lang yan, ipinakita rin ng Diyos na hindi magtatapos ang kasamaan sa mundo, pero laging may pag-asa at bagong simula sa Kanya. Kaya mga bata, lagi natin tandaan na ang Panginoon ay matapat sa kanyang mga pangako. Lagi niya tayong binibigyan ng bagong pag-asa at pagkakataon na magbago. Oo nga, at tulad ng bahaghari, sigurado may plano ang Diyos para sa ating lahat. Ngayon, magdasal muna tayo bilang pagtatapos. Ipagsalamat natin ang mga aral na natutunan natin ngayon. Pumikit tayo at magdasal. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa mga lesson na natutunan po namin ngayong araw. Dalayan po na itong lesson, Panginoon, ay ma-apply po namin sa buhay at lagi po namin maalala na nandyan po kayo, Panginoon, nandyan po ang inyong mga pangako, lalo na po sa times na kami ay down, Lord. Salamat po sa pagmamahal niyo po. Yun lang po, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagsama sa amin ngayon, mga bata. Hanggang sa susunod, paalam! Is anything